Breaking news, 4 na bansa na ngayon ang gerang kinakaharap ng Israel, maliban sa Iran, maliban sa Hamas ng Gaza, maliban sa Hezbollah ng Lebanon. Meron na namang bagong umatake sa Israel. Sino ito? Sa kabilang dako, sinabi ni US President Donald Trump na ginawa niyang 10 araw ang kanyang ultimatum sa Iran. Pero Iran, sinagot ang ultimatum ng Amerika. Ano ang kanilang sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 29, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na giyera sa West Asia. Ito ay sa pagitan ng puwersa ng Amerika, puwersa ng Israel at ng Iran. Pero mga kaibigan, ang gerang ito ay palawak ng palawak. Mahigit 1 buwan na, pero wala pang sign ng pagtatapos. At katunayan mga kaibigan, nagsagawa ng pinakabagong pag-atake ang isa sa mga kalaban ng Israel. Ito ay ang militanteng grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang grupong Houthis. Tama ang inyong narinig. Houthis, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong February 28, 2026. Ito na ang pinakaunang pag-atake na ginawa ng Houthis sa Israel. Nagdulot ito ng panik sa maraming mga Hudyo. Sunod-sunod na nagtunugan ang mga sirena. Milyong-milyong mga Hudyo ang nagtakbuhan sa mga bomb shelters nito upang isalba ang kanilang mga buhay. Baka meron din tayong mga Pilipino na nakasaksi sa ginawang pag-atake ng Houthis. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na naggera ang Houthis at Israel sapagkat nangyari na rin ito noong nakaraang taon. Pero ang sinasabay nating kauna-unahang pagkakataon, ito ay buhat noong February 28. Nagdeklara ang Houthi na sila ay sasali na sa giyera. Ito ay upang ipakita ang kanilang suporta sa Iran. Nangako pa ang Houthi na magpapatuloy pa raw ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel. Hindi lang sa Israel, kundi maging sa Red Sea, sa mga barko na dadaan dito na may kinalaman sa Amerika at Israel. Nangako sila na magpapatuloy sa mga pag-atake hanggang sa huminto na rin ng pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran. Pero kinumpirma ng gobyerno ng Israel na sa naturang pag-atake ng Houthi, walang damage na natamo sa Israel. Sapagkat bago pa man makarating sa aerial territory ng Israel ang missiles ng Houthi, ay napabagsak na ito ng mga interceptors ng Israel. Lumalabas mga kaibigan na 4 na bansa na ngayon ang kinakaharap na giyera ng Israel. Of course, nangunguna riyan ang Iran. Araw-araw na nagsasagawa ng malalaking airstrike ang Israel sa Iran. Pangalawa mga kaibigan, kahapon lamang ay nagsagawa ng napakatinding airstrike ang Israel sa Gaza sapagkat ayon sa kanilang intelligence report, na ang militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas ay nagre-rearm, nagpapalakas at ang nagsusuporta nito ay ang Iran. Naditikan ng gobyerno ng Israel na aatake na raw sana ang Hamas sa Israel pero naunahan na ito ng kanilang puwersa kaya nagsagawa ng matinding airstrike ang Israel sa Gaza. Lubhang nangamba ang maraming mga Gazan sapagkat sa loob ng mahabang panahon kanilang inaasam ang permanenteng kapayapaan sa kanilang lugar
pero bigla itong naglaho sapagkat ang Israel ay biglang umatake. At isa pa mga kaibigan, araw-araw din nagsasagawa ng malalaking airstrike ang Israel sa Lebanon. Ito naman ay kontra sa militanteng grupo na tinatawag na Hezbollah na unang umatake ang Hezbollah sa Israel kahit na meron pang ceasefire na namamayagpag. Pero buhat nang magsimula ang digmaan ng Israel at ng Iran, sumali na rin ang Hezbollah. Kaya ito ang dahilan kung bakit araw-araw ay nagsasagawa na ng malalaking airstrike ang IDF sa loob ng Lebanon. Bagay na ikinagalit ng husto ng gobyerno ng Lebanon sapagkat inatake ng Hezbollah ang Israel. Ayon sa Lebanon, dinadala lang daw ng Hezbollah sa malaking kapahamakan ang buong Lebanon sapagkat alam ng gobyerno ng Lebanon na ang Israel ay hindi mananahimik. At ito na nga ang nangyayari. Napakalaking airstrike ang isinasagawa ng Israel sa Lebanon. At ito namang pinakabago, ang Yemen. Baka lang naman mga kaibigan na kung sakaling magsagawa ng pag-atake ang Israel, ito na naman ang ikakasira ng Yemen. Sapagkat dati nang nangako ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kung sino man ang aatake sa kanila ay matitikman din nila ang kanilang hagupit. Kung kayo naman ang tatanungin, sa ginawang pag-atake ng Houthi, mananahimik lang kaya ang Israel? Sa kabilang dako mga kaibigan, si President Donald Trump merong pinakabagong pahayag tungkol sa kanyang ultimatum sa Iran. Naaalala nyo ba noong nakaraang linggo, nagbigay si President Donald Trump ng 48 hours para sa Iran at kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz ay aatakehin ng Amerika ang mga power plant ng Iran hanggang sa ipinagpaliban ito ni President Donald Trump at ginawa niya itong 5 araw. At ngayon lang mga kaibigan, muling nagsalita si President Donald Trump, ginawa niya itong 10 araw. 10 araw ang natitira. Kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, ay gagawin na ng Amerika ang kanilang pangako. Ang pangakong ito ay pupulbusin ito ang mga power plant ng bansang Iran. Ayon kay President Donald Trump, pinagbigyan niya ang Iran. Kumbaga, pinapalabas ni President Donald Trump mga kaibigan na humingi ng pahintulot ang Iran na huwag munang atakihin ang kanilang bansa hanggang sa ginagawa pa o matapos ang kanilang proposal para sa ceasefire. Bagay mga kaibigan na itinatanggi ng Iran. Wala raw ni isa sa kanilang mga officials ang nakikipag-usap sa Amerika para makipagkasundo na huwag atakihin ang kanilang bansa. Dagdag pa ng Iran, walang sinumang bansa sa buong mundo ang merong karapatan na magbigay sa kanila ng ultimatum. Pero hanggang ngayon ay wala pang binibigay na pangalan si US President Donald Trump kung sino sa Iran ang kanyang kausap tungkol sa kanyang sinasabi na ultimatum. Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section tungkol sa balitang ito. Sino ang inyong pinaniniwalaan? Si President Donald Trump o ang Iran? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Sino kaya ang nagsisinungaling? Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!